na siyang galit. Dati ba ang ganun? Buti pa nga ang mga kaibigan ko nandyan eh. Tiyan. Kato, huwag ka nang sumama sa kanila. Kung ano-ano lang yung tinuturo nila sa'yo eh. Kato! Anong kailangan mo? Ako po si Charm. To. Laki po ang problema ni Kato. Dahil nai-impluwensyahan siya ng mga batang kalat ng isip at kalat din ng buhay. Ginusto niya yun eh. Matigas ang ulo niya. Mahirap siyang pagsabihan. Mang Nolan, makinig kayo sa akin. Please. Ngayon na dapat simulan ang kailangan simulan. Bago tayo maubusan ng oras. Bakit ba gano'n na lang ang malasakit mo sa anak ko? Dahil halos magkaparehong sitwasyon naming dalawa. Marami akong gustong sabihin sa tatay ko na hindi ko magawang masabi. Mang Nolan, magtulungan tayo alang-alang kay Kato. Francis ang tunay niyang pangalan. Yung Kato, ibininyag lamang sa kanya yon ng kanto. Mas madalas po siyang tumitigil sa kanto kaysa dito sa bahay ninyo. Kasalanan ko kasi. Pagmula nung umalis yung nanay niya, parang isinarado ko na yung pinto sa aming mag-ama. Hindi kasi tama yung ginawa ng nanay niya eh. Yung nanay niya sumama sa ibang lalaki. Yun kasi yung totoong mahal niya eh. Ako yung sumalo lahat nung sakit, nung galit, yung paghihirap. Lalo nung panahong bago siya umalis. Dahil noon niya lang sinabi sa akin yung lahat. Katotohanan na hindi nga ako ang tatay ni Francis. Kaya niyo din po ba pinabayaan si Francis? Dahil alam niyong hindi siya ang tunay niyong anak? Mahal ko si Francis. Higit pa nga sa anak ang turing ko sa kanya. Talaga lang galit na galit ako sa nanay niya. Dahil hindi naman ganun kadaling tanggapin eh. At nahihirapan akong tanggapin yun. Kaya ito na ay binunga nun. Sa akin na galit si Francis. Pero hanggang saan yun? Hanggang kailan, Mang Nolan? Hindi ko alam. Sabon! Boom! Galing na! Alam nyo, dapat ito naman si Jok ang isabak natin, no? Wag! Di pa niya kaya! Ha? Wag! Hindi pa kaya. Sige nga, subukan natin. Batin yan, batin yan. Ba't mo pinagtatanggol yan, ha? Bakit, ha? Papalag ka na ba, ha? Mas malaki ako sa'yo, ha? Mas malaki ka pala eh! Huwag mong dadaanin sa laki! Kayo! Kaya niyo lang kapag may nauuto kayong sumama sa inyo. Huwag nga kayong mangdamay ng iba dyan sa kalokohan ninyo. Bitawan mo! Pabayaan mo si Kato! Alam mo, miss, tipo ko yung mga tulad mo, eh. Yung mga mas matanda sa akin.
Saktong-sakto. Okay na okay, oh. Di ba? Pwede, no? O, paano? Isa-isa na lang tayo halik dito. Sige, tara, tara. Hoy! Huwag niyo siyang gagalawin. Kaibigan ko siya, no? O, sige. Sabi mo, eh. Basta yung usapan natin, ha? Huwag mo kakalimutan. Pag di ka sumama, hindi ka nakasama sa gang. Ha? Ngayon ko magpasikat sa amin, bata. Pag wala ka, pwera ka na. Usapan natin, ha? Kato! Narinig ko na rin sa'yo yung salitang kaibigan, ah. Ganun na ba tingin mo sa akin ngayon? Uy, salamat kanina pinagtanggol mo ko, ha. Kato. Kato, umuwi ka muna sa inyo. Nandun tatay mo, hinihintay ka. May ganda siyang masarap na pagkain para sa'yo. Niloloko mo ba ako? Ano bang alam mo sa tatay ko? Ano bang alam mo sa amin? Ba't naman ako paghahandaan ng masarap na pagkain nun? Hindi niya nga pinapansin yung mga black eye tsaka mga suntok niya sa mukha ko eh. Pag nagkita kami, hindi niya man lang tinatanong sa akin kung kumain na ba ako o saan ako galing. Diyan ka lang, ha? Huwag mo na ako susundan. Diyan ka lang talaga. Kato. Kato, mahal ka ng tatay mo. Mahal tayo ng mga tatay natin. Ha? Naintindihan mo ko? Kato! Charm, last day mo na bukas. Ayan, ha. Sinunod ko yung payo mo. Ako na rin ang bumili. Ako na rin ang naghain. Kaya lang, wala pa si Kato. Hinahanap ko na siya sa labas pero hindi ko makita eh. Ate Charm, may gusto po ako sabihin sa inyo tungkol kay Kato. Ano yun? Si Kato, isasama po ni Baxter tsaka ni Junjun doon po sa grocery. Bakit? Anong gagawin nila doon? Magnanakaw po sila doon. Tapos, yung ibang gamit, ibebenta nila. Yung po kasi yung racket ni Baxter eh. Kaya po sila Nenok Boys kasi lagi po sila nagnanakaw palagi. Kaya po nila sinama si Kato kasi po madali daw po siya makakapasok doon kasi maliit po siya. Bibinyagan daw po nila si Kato na magnenok para po makapasok sa gang nila. Sige po. Kato, inaantay ka kanina ng tatay mo. Inaantay ka namin kanina, ba't hindi ka umuwi? Kato, gusto kong makausap ng tatay mo. Umuwi ka na, please. Pumunta lang naman ako dito para makitulog ka na Jok-Jok. Eh, dito ka pala. Aalis na ako. Kato, makinig ka sa akin. Huwag mong sisirain ang buhay mo dahil sa matindi mong galit sa tatay mo. Hindi totoong pinaalis niya yung nanay mo.
Nagkusa siyang umalis, Kato.